Kinabukasan ay nakipagkita agad si Krisa kay Miss Jen na tinawagan niya na muna upang siguraduhin na kaya nito ang katawan. Nang nagdaang araw kasi noong malaman niyang may sakit ito, ay nagpaalam na rin itong hindi na muna makakapunta ng music center. Kumbaga, yun ang naging huling araw niya rin sa trabaho. Tinanggap na lang yun ni Krisa kahit na mabigat sa kanyang kalooban at hindi pa sanay. Naaalala niya na marahil kaya siya tinuturuan nito sa kanyang trabaho noong mga nakaraan. Nagkasundo silang magkita sa isang coffee shop na hindi rin naman gaanong malayo sa music center. Kapansin-pansin ang mabilis na pagbaba ng timbang ng babae, bukod sa malamlam na mga mata. Halatang may sakit itong iniinda kahit hindi niya man aminin. Gusto niyang umorder sana ng kape. Kaso pinigilan siya ni Krisa. "Huwag ka nang magkape, Miss Jen. Kung alam mo namang hindi pwede sa'yo, mag-fruit tea ka na lang." Suggestion ni Krisa na siyang order niya. Nakahiligan na niyang inumin iyon kumpara sa kape. "Sige, yun na nga lang kung anong order mo." Normal na naupo sila na magkaharap matapos na makuha ang order nila. Payak ang naging ngiti ni Miss Jen na parang nahihiya kay Krisa. Paabot tenga naman ang ngiti ni Krisa na masaya nang magagawa niyang maibigay na dito ang kailangan nitong halaga. Ibig sabihin ay magagawa na nitong magpagamot. "Ano palang sabi ng doktor sa'yo noon sa Switzerland? Paano kanila gagamutin, Miss Jen?" Hanggat maaari ay ayaw sana ni Krisa na pag-usapan nila ang bagay na yon, pero curious siya dito. Gusto niyang mapanatag ang kanyang loob. At least magkakaroon siya ng idea na gagaling ang babae. Chemo, yun lang naman ang paraan upang mapatay nilang cancer at hindi na kumalat pa. Ibig sabihin, malalagas ang buhok mo? Haplos pa sa buhok nito ni Krisa na medyo manipis na. Doon pa lang ay nakaramdam na naman ng lungkot si Krisa. Hindi niya ma-imagine na kalbo si Miss Jen. Marahil kung makikita niya ito sa ganong kalagayan, baka madurog lang sa habag ang puso niya. Pero ganun talagang side effect eh. Kung gusto kong gumaling at humaba pa ang buhay, papayag ako sa suggestion ng doktor ng gamutan. Tutubo rin naman siguro yon, hindi ba? Tutubo rin. Ayaw na ni Krisa na maging malungkot pa ang usapan nila at baka hindi na naman niya mapigilan ang kanyang sarili at pumalahaw na naman ng iyak. Wala doon ang kanyang asawa na sasaway at yayakap. "Pwede ka pa kayang magbiyahe next month pa uwi dito?" "Bakit? Anong meron next month, Miss Aguilon?" "I'm getting married, Miss Jen. Gusto kitang imbitahan. Gusto ko naroon ka sa mahalagang event." Nalaki ng mga mata ni Miss Jen. Napatakip niya ito ng bibig gamit ang isang kamay. Totoong nagulat siya. Alam niyang engaged na sila pero hindi niya nahulaan na agad-agad ay magpapakasal ang dalawa. Mukhang mauunahan pa nga yata nila ang bunsong kapatid ng abogado na ang fiancé ay ex ni Krisa. Seriously? Magpapakasal na kayo ni Attorney Bentacourt? Hindi nga. Niloloko mo lang yata ako eh. Marahang tumango si Krisa na bahagyang naiiyak na. Lolokohin ba naman niya ito? Gusto nga niyang sabihin sanang buntis siya. Kaso unfair naman yun sa pamilya nila kung malalaman ng babae tapos sila hindi pa. Saka na lang niya siguro dito babanggitin ang tungkol sa bagay na yon. Hindi rin to magagalit. Next month. Ano, kaya mo ba? Sagot na namin ang plane ticket mo. Everything, sagot namin. Susubukan ko kung kaya ko. I won't cut my communication with you, Krisa. Huwag kang mag-alala. Muli pang namuo ang mga luha ni Krisa, ngunit pinigilan niyang mga luhang pumatak at magpakita. "Mabuti naman kung ganon, Miss Jen. Araw-araw kitang tatawagan para hindi ka mainip. Kaya mo ba yon, Miss Aguilon? 7 oras na mas maaga ang oras doon kumpara dito." "Oo naman, Miss Jen. Basta kahit anong oras ka available, kahit madaling araw pa niyan dito." Mahinang natawa na lang si Miss Jen at biglang sumeryoso ang muka. "Maraming salamat, Iha. Hindi mo ipinaramdam sa akin na hindi ako ibang tao sa'yo." Ginagap na ni Chris ang kanyang kamay at marahang pinisil-pisil yon. "Kapag gumaling ka na at kaya mo na ulit magtrabaho, bukas palad pa rin na maghihintay ang music center sa'yo, Miss Jen. Huwag mo sanang kalimutan ang bagay na yon. Hihintayin ko ang pagbabalik mo." Tinulak na ni Krisa ang cheque na ibinigay ni Nick sa kanya ng umagang iyon. Sobra yun ang 250,000 na sabi ni Nick ay pambili ni Miss Jen ng iba niya pang kailangan kapag nasa Switzerland na to. Naburo ang mga mata ni Miss Jen sa halaga ng cheque.
Napanganga nang makita kung kanino to galing. Sobra, sabi ni Atty. Bentacourt, pandagdag mo raw ng mga pangangailangan mo doon sa ibang bansa. Ayaw tanggapin yun ni Miss Jen, sobrang nahihiya siya sa abogado. Isipin mo na lang na sa akin yan galing. Huwag ka nang mahiya, unahin natin ang kalusugan mo. Hihintayin kitang bumalik dito, Miss Jen. Mangako ka ha? Hindi mapigilan ni Krisa na mangilid ng mga luha. Miss Aguilon, naiyak na ring usal ng babae sa kanyang pangalan. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Kapag nakaluwag ako ng oras, dadalawin kita doon. Bibisitahin ba? Sige, promise mo yan ha? Oo, Miss Jen, kaya labanan mo sakit mo ha. Cancer lang yan. Makakaya mo yung lampasan. Oo naman. Oras na gumaling ako, maghahanap talaga ako ng magiging asawa ko doon. Sa tingin mo, may doktor na papatol sa akin? Hindi pa man naman ako sobrang tandang tingnan, hindi ba? May asim pa. Hindi lang asim, Miss Jen. Tumatalbog pang alindog mo. Kapwa nagkatawanan ng dalawa at mahigpit na nagyakap, itinuloy nilang kanilang usapan. Kung hindi ka pa mag-aasawa, hahanapan kita ng magiging asawa doon. Marami doong gwapo. Malakas na humagikhik si Krisa. Batid niyang sinasabi lang yun ng babae upang wag siyang malungkot sa gagawin nitong pag-alis. Muli sana siyang magsasalita nang maputol ng isang tikhim. Nang lingunin nila yon ay natagpuan ni Krisa ang mga mata ng asawa na paniguradong narinig ang naging huling biro ni Miss Jen. Kasama nitong kanyang sekretary at dalawang lalaki pang hindi niya kilala. Batid ng babaeng tungkol sa negosyo ang kanilang usapan dahil sa kaharap nilang proposal na saglit na silip ng mga mata ni Krisa. Sinimangutan niya ang asawa at bahagyang inirapan. Doon palang pinilit ni Nick na ngumiti kahit na nilalamon na siya ng matinding selos tungkol sa kanyang narinig kay Miss Jen. Hindi na rin naman nagtagal ang babaeng kamiting ni Krisa. Agad na rin tong nagpaalam na aalis na. Ihahatid na kita, Miss Jen. Naku, hindi na iha. Nagtataksi na lang ako. Kindat nitong lumingon na sa likuran ni Krisa dahil naroon na si Nick at inihintay lang nitong matapos ang kanilang huling usapan. Maraming salamat ulit sa inyo. Napaharap na si Krisa sa asawa ng walang pakundangang umalikon na ang mga kamay nito sa kanyang bewang. Walang pakialam sa sekretary na nasa likod niya at hinihintay siyang sumakay ng sasakyan. Dumukwang siya palapit sa tenga ni Krisa upang bumulong lang ng kanyang saloobin dito. Alam ba ni Miss Jen na kasal ka na ha, Mrs. Bentacourt? Mahina man yun pero merong diin. Umiling si Krisa na may naglalaro ng kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi, ang alam niya ay ikakasal pa lang tayo. Dapat bang sinabi ko na sa kanyang tungkol doon? Dismayadong umiling si Nick. Alam niyang wala siyang takas kapag siyang sinisisi ng asawa niya. Siya rin kasi ang salarin kung bakit hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi pa rin yun nabubulgar sa iba. Kaya pala nasabi niyang irereto kanya sa gwapong doktor. Puno pa rin ng selos ang boses ng abogado kahit na alam naman niyang hindi si Krisa mismong merong gusto ng bagay na yon. Mahinang natawa na doon si Krisa. Ang talas naman ng pandinig ng asawa niya. Narinig talaga niya. Nagbibiro lang yon. Masyado mo namang siniseryoso. Saka ano ka ba? Nakatali na kaya ako sa'yo. So kung hindi ka nakatali, papayag ka magpareto? Puno ng hinanakit ang tinig ni Nick. Yung tipong asar na naman to sa kanyang mga nalaman. Akala ko ba mahal mo ko? Bakit ganyan? Pinigilan ni Krisa na matawa sa bambatang akto ng asawa. Kung makapagreklamo kasi ito akala may ginawa na niya ang bagay na yon. Binibiro lang naman siya ni Miss Jen, saka hindi niya yon gugustuhin. Binabalaan kita, Mrs. Bentacourt. Magiging kriminal talaga ang asawa mo. Nilamukos na ni Krisa ang bibig ni Nico bang pigilan na yung magsalita. Parang tanga. Nagsiselos agad nang dahil lang sa may narinig na binibiro siya ng kasama niya sa trabaho. Sira ka. Sa tingin mo naman papatulan ko yon? Kontento na ako. Wala nang ibang gwapo sa paningin ko. Ikaw lang. Saka nakatali na rin ako sa'yo. Tigil-tigilan mo nga ako niyang mga kalokohan mo, attorney. Pandidilat na ng kanyang mga mata na pilit na sinasaway ni itong makinig at tumigil na mga sinasabi. Namumulang leeg na napalayo na si Nick sa kanya nang dahil sa mga narinig. Para siyang napaso dito. Pinagtitinginan na sila ng mga tao sa paligid ngunit wala pa rin silang pakialam sa kanila. Ang mahalaga ay ang presensya nilang dalawa, yung tipong silang dalawa lang ang mga nilalang na nasa lugar na yon.
Sasabay ka na ba sa aking umuwi? Kapag dakay tanong ni Nick na biglang napaiwas to ng tingin. Hindi, may asikasuhin pa ako sa opisina. Siguro mga alas 8 pa ako makakauwi. Hindi tayo magkakasabay kumain ng dinner? Tumingin si Nick sa pambisig niyang orasan at nilingon ng sekretary niyang naghihintay pa rin. Yap, pero kung magugutom ka na, pwede ka namang mauna. O sige, hindi nagtagal at naghihiwalay na rin ang dalawa. Si Nick pabalik na ng kanyang opisina samantalang si Krisa ay pauwi na ng kanilang bahay. Minabuti ng babae na tumulong sa paghahanda ng kanilang dinner. Naabutan niya si Manang Esperanza na ginagawa yon. Hindi na ito half day sa trabaho. Whole day na lalo na kapag weekdays na pareho silang may trabaho. Nang matapos na magluto ay kaagad na rin itong nagpaalam upang umalis. Hinayaan lang siya ni Krisa na piniling mahiga sa kanilang kama. Tamad na tamad siya. Panay ang tingin niya sa orasan na para bang ang tagal ng pag-ikot noon kung kailan niya ito hinihintay. Nang pumatak ang alas 7:30 ay tinawagan na niya si Nick na ilang ring pa ang pinalipas bago nito sagutin ang kanyang tawag. Inisip na lang niya na busy pa to sa trabaho. Pauwi ka na ba? Maya-maya pa. Gutom ka na ba? Hindi pa naman. Tinatanong ko lang kung pauwi ka na. Malapit na ako matapos dito. Huwag ka nang masyadong mainip. Okay, mag-iingat ka. Si Krisa na ang unang nagbaba ng tawag. Nagtungo siya sa music room, ngunit wala siya sa mood na mag-play ng kahit na anong music instruments doon. Gusto niya lang magpalakad-lakad. Ubusin ang natitira pa nilang oras kung saan hinihintay niyang asawang dumating. Ngayon na lang ulit ito nag-overtime. Nung mga nakaraan, alas 6 pa lang ay nasa bahay na to. Minsan pa'y dinadaanan siya sa music center. Ayaw niya maging paranoid pero may kakaiba siyang nasisense sa asawa niya. Ayos nga, Krisa. Hindi magsisinungaling ang asawa mo sa'yo. Nang magsawa sa music room ay muli siyang bumalik ng master's bedroom. Naglaban pang isipan niya kung makikibalita ba siya o titigilan niya. Sa bandang huli ay nagwagi pa rin ang pagiging curious niya. Nag-search siya online ng balita tungkol sa mga Celis. Sikat ang padre di pamilya nila kung kaya naman palagi na lang may balita dito. Nalaman niya na nasa ospital pa rin si Nelia, hindi pa makalabas. Baka naman matatapos ng case nila. Ang weird naman kung magtatanong ako kay Nick tapos sa bandang huli, ako din ang masasaktan. Saka feeling ko naman wala nang kinalaman ng asawa ko. Isang scroll pa sana sa article ang kanyang gagawin kung saan nakalagay ang recent na balita sa babae. Nang marinig niyan tumunog ng pinto't maya-maya'y bumukas na. Sigurado siyang ang asawa niya na yon. Mabilis siyang lumabas upang sumalubong upang matagpuan lang ang mukhang luntang gulay na katawan ng kanyang asawa. Hinang-hina ito. Ganun pa man ang kanyang itsura ay masigla niya pa rin tong sinalubong at niyakap. Tinaniman ng halik sa labi na kaagad naman ding ginantihan ni Nick. Ibang-ibang itsura nito kanina noong maghiwalay sila sa coffee shop. Gusto niya magtanong sana, kaya lang handa ba siya sa maririnig niyang sagot? Baka mamaya masaktan lang siya sa malalaman niya. Kanina pa kita hinihintay. Gutom ka na ba? Sana nauna ka nang kumain at hindi mo na ako. Hindi pa mas gaganahan akong kumain kung makakasabay kita. Ano ka ba? Para kang bago. Nilakipan pa yun ni Krisa ng malakas na halakhak upang ipakitang tunay ang sinasabi niya. Pero ang totoo'y kanina pa nga siya nagugutom. Tinitiis niya lang yun na kagustuhan niyang makasabay si Nick. Bihis ka na muna ng damit habang inihanda akong dining table natin. Nasa ibabaw na ng kama, ako na mismong pumili ng isusuot mo. Mag-half bath ka ba? Wag na, mukhang pagod na pagod ka. Bahagyang sumiglang mga mata ni Nick pero matalas ang paningin ni Krisa. Hindi magkakaganon ng kanyang asawa kung walang ibang nangyari. Kilala niya ang sigla ng mga mata nito, ng ngiti nito. Salamat Mrs. Bentacourt, lalabas ako kagad pagkatapos ko magbihis. Nininik na dinampian ng halikang labi ni Krisa bago tumabagal na humakbang ng tinutumbok ay ang silid nilang mag-asawa. Makahulugang sinundan ng mga mata ni Krisa ang likod ng kanyang asawa. Bagsak pa rin ang balikat nito at halatang matamlay. Huminga ang babae ng malalim. Pilit na kinakalami ang sarili. Hindi pwedeng paandarin niya ngayon ang pagiging emosyonal. Paniguradong disaster ang aabutin nila. Tinungo na lang niya ang kusina upang ihanda ang kanilang pagkain. Ininit niya ang sabaw ng sinigang na hipon. Yun ang request niya kay Manang Esperanza na lutuin dahil bigla siyang nag-crave sa hipon. Nag-donate ba siya ng dugo? Tanong niya sa kawalan dahil hindi niya naman nakitang kamay nito. Eksaktong muli ng kumukulo
at tumahalimuyak ang bango ng kanilang ulam nang pumasok ng kusina si Nick. Masigla ng hilatsa ng mukha nito kahit nabakas pa rin ang panghihina ng kanyang katawan. Dumiretso siya kung nasa ng asawa at malambing na yumakap mula sa kanyang likuran. Masuyang hinawakan naman ni Chris ang kanyang mukha. Inabot ni Nick ang labi ng asawa at agad na inangkin. Habang ginagawa yun ni Nick ay pasimpleng hinawakan ni Chris ang braso ng asawa para siyang binuhusan ng malamig na tubig na makita niyang malalim na bakas ng karayom doon. Biglang nakaramdam ng stress si Krisa. Baka mamayang asawa naman niyang magkasakit sa ginagawa. Nagbigay ka na naman ng dugo? Mahina ang boses niya. Halos nga hindi marinig ni Nick yun. Galing ka pala ng hospital kaya na-late ka na uwi ngayon. May haplos na ng pagdadamdam ang boses. Hindi umimik si Nick. Batid niyang pagtatalunan nilang mag-asawa ang bagay na yon. Kumain na tayo, Mrs. Bentacourt. Ani ang hinilan ng asawa upang maupo na ito sa upuan. Ako nang bahala maglagay niyang ulam sa mangkok. Maupo ka na. Hayaan mo pagsilbihan kita. Pigil ang pagsabog ng damdamin at hinayaan ni Krisa na gawin ng asawang gusto nito. Pinagbigyan niya ito. Naupo siya tinayaan si Nick nang kumuha ng kanilang ulam. Alam nito may kasalanan. Maaari ka namang magbigay pero hindi palagi. Anong akala nila? Kasing dami ng pera mong dugo mo? Paano kung ikaw naman na magkulang ng dugo? Saan ka kukuha? Kamakailan lang nung humingin. Tama na, Chris. Kumain na tayo. Bakit ayaw mong pag-usapan natin? Ni hindi mo kaano-ano yon. Bigay ka ng bigay ng dugo. May blood bank ka? Hindi sila makakuha doon ng dugo. Ano ba siya, vampira? Dugo mo lang sapat na? Natawa na ng mahina si Nick sa tinurang yun ng asawa. Alam niyang magagalit to kaya nga hindi niya binanggit na nagbigay na naman siya. Naging kritikal kasi si Nelia kanina at kinailangan ng dugo. Kung sa blood bank pa sila kukuha, hindi na inaabot. Urgent lang naman kaya napilitan siya magbigay. Hindi na ako natutuwa, Attorney Bentacourt. Isang-isa na lang. Makita pa talaga kitang may tusok ng karayom. Magalit ka na kung magagalit ka sa akin pero susugurin ko na sila kung nasan man sila. Hindi na nakakatawa na hingi sila ng hingi ng dugo mo. Aba, hindi pa nga napapalitan ng dugo mong kinuha nung nakaraan. Heto na naman sila. Ano yon? Gusto nilang simutin ng dugo mo sa katawan? Nilagyan na siya ni Nick ng kanin at ulam sa plato. Hindi sinagot at pinansin ang pag-alboroto niya. Paano pa niyan ako magki-cravings kung wala ka ng lakas? Ang galing nila ha? Hindi na ako natutuwa lalo na dyan kay Mr. Celis. Oo na, rare ng dugo mo. Mayaman sila, bakit hindi sila bumili na lang ng dugo? Dinampot na ni Nick ang kutsara at tinidor at pinahawak na yon sa asawang galaiting-galaiti pa rin. Oo na po, Madam Krisa. Naputo lang sasabihin ni Nick nang iduro siya ng asawa gamit ang kanyang tinidor. Hindi ako nagbibiro, attorney. Kapag ako nainis, ako mismo uubos ng dugo niyang si Nelia sa kanyang katawan nang matigil ng pamilya nila sa kakahingi sa'yo ng dugo. Ano ka? Breadwinner ng dugo ng anak nila? Kapag nangailangan ng dugo, kailangan agad na bigyan ha? Ha? Napapalunok na ng laway na iniiwas ni Nick ang tinidor na nakaturo sa kanyang mukha. Kumain na tayo, Mrs. Bentacourt. Gutom na ako. Hindi niyan masarap kapag hindi mainit. Muli pa siyang inirapan ni Krisa bago tuluyang harapin ang kanyang pagkain. Hanggang sa higaan ay dala ng babae ang hinanakit sa pamimigay ng dugo ni Nick na naglalambing ang asawa sa kanya at nagpapahiwatig na gusto niyang umisa. Bago matulog ay pinandilatan niya ito ng kanyang mga mata. Hindi. Bilang kaparusahan mo sa pamamahagi ng dugo, hindi mo pwedeng angkinin ang katawan ko. Chris, bakit naman? Tumahimik ka. Matulog ka na makapahinga naman ang katawan mo. Oras na pilitin mo ko, galawin mo ang katawan ko ng tulog na ako. Malilintikan ka talaga sa akin. Banta pa ni Krisa na binalaanan niya kaagad ang asawa. Baka gawin na naman ito sa kanyang ginawa niya noon habang tulog. Mag-aaway talaga tayo ng malala oras na magising ako at nasa ibabaw kita. Maliwanag? Talo nang umayos ng higa si Nick dahil alam niyang hindi niya mababali ang desisyon ng asawa niya. Kinabukasan ay back to normal na ulit silang mag-asawa. Magkasabay silang pumasok ng trabaho. Hindi nagdala si Krisa ng sasakyan at sa hapon ay dinaanan lang ni Nick ang asawa sa music center. Naging isa sa paraan yun ni Krisa upang maiwasan ni Nick na magtungo kay Nelia dahil paniguradang walang magsusundo sa kanila. Hanggang magkatapusan ng buwan ng January ay naging ganun ang routine nilang mag-asawa. May mga araw o gabing malala ang paglilihi ni Krisa. Meron namang normal lang at wala itong kahit na anong cravings.
Pareho na silang kinakabahan sa nalalapit nilang kasal na mangyayari sa 3rd week pa naman ng February. Nakuha na rin nila ang wedding dress, mga souvenirs at lahat ng kailangan. Literal na magbibilang na lang sila sa special na ceremony ng kasal. Sasamahan ko sina Papa at Tita Vangie sa hospital bukas. Magpapa-check up. Maghaharap silang kumakain ni Nick ng gabing iyon. Pero after lunch ay pupunta ako ng music center. Half day. Tinapik ni Chris ang kamay ng asawa na nantiling walang imik sa kanyang sinasabi. Hey, nakikinig ka ba sa akin? Ang tahimik mo yata ngayon. Wait, bakit ang init mo? May lagnat ka? Puno ng pag-aalalang napatayo na doon si Chris at sinalat-salat pang leeg ng kanyang asawa. Oo nga, nilalagnat ka. Ayan ang sinasabi ko. Baka kulang ka na sa dugo. Problemadong bulalas niya na namewang pasabay sa punang kanyang noo. Bilisan mong kumain at nang makainom ka kaagad ng gamot. Malambing na yumakap sa bewang ni Krisa si Nick hanggang sa mapaupo siya sa kandungan nito. Huwag kang masyadong mag-alala at baka ikaw naman ang magkasakit. Lagnat laki lang ito, Chris. Wika ni Nick ni dinikit ng pisngi sa puso ni Krisa na bahagyang nagkakaroon na ng umbok. Yakap niyo palang dalawa na magiging baby natin. Magiging ayos na ako kaagad. Ganon kayo kalakas. Bukas kapag hindi ka pa gumaling, hindi ka pwedeng pumunta sa opisina mo.